Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Isang mapagpalang araw, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Minsan pa tayo po ay magkakadaupang palad sa isa na namang episode ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Sa lahat po ng ating tagapakinig, sa radyo natin Brooks Point 104.5 at 89.5, radyo natin Bandera, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa MIO page, sa Facebook, at sa lahat po ng nararating ng tinig na ito, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan, tampok po sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat, ang Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Naihahatid po sa atin ng ating mga tagapagbalita mula sa Mary Edwards Venturanza Elementary School o MEVES News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-31 sa buwan ng Agosto taong 2024. Ako po si Jilvin John B. Bangona. Ako naman po si Jillian G. Boreros mula sa Mary Edwards Venturanza Elementary School. At kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakaalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Mary Edwards Venturanza Elementary School o MEVES News Team. Capacity building isinagawa para sa Council for the Protection of Children and Municipal Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children. Matagumpay na tinalakay sa seminar sa lungsod. Pagsasanay sa lowland cabbage production and technology, malaking tulong sa kabuhayan ng mga magsasaka ng gulay. Paggawa ng embutido, buko pie at macarons, libreng pangkabuhayang pagsasanay mula sa TESDA PPSAT. Civil Society Organization Conference tinutukan ang usaping kaugnay sa kahalagahan ng partisipasyon ng mamamayang kabilang sa mga organisasyon at asosasyon sa bayan. Mayor Benedito kinapanayam ang mga katutubo sa Sitio Cabar kaugnay ng Sabsaban Falls renovation. Muling pagpulong ni Mayor Cesario R. Benedito sa Laya kasama ang mga IPs members sa Mati relocation. Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO pinarangalan ng Plaque of Recognition mula sa Plenro National Convention na ginanap sa Maynila. DOH nag-courtesy call sa tanggapan ng Punong Bayan. Palawan Information Caravan isinagawa sa bayan ng Brooks Point. Induction ceremony ng PTA officer sa Brooks Point National High School at Eliseo Obria National High School PTA and Classroom Officer pinangunahan ni Mayor Benedito. GSO Thanksgiving dinaluhan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Magbabalik ang Mary Edwards Venturanza Elementary School News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Manatiling nakatutok sa ating programang ito. At para sa unang balita, capacity building isinagawa para sa Council for the Protection of Children and Municipal Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children. Matagumpay na tinalakay sa seminar sa lungsod. Para sa detalye na rito, si MEVES News reporter Zoe Shane Burse. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa ang capacity building para sa Protection of Children Council, MCPC, at Municipal Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children, MCAT-VAUC. Mula ika-19 ng Agosto hanggang ika-21 noong 2024 na ginanap sa Hugh Hotel, Puerto Princesa City.
Dumalo sa nasabing programa si Vice Mayor Mary Jean D. Feliciano, Honorable Sarah Jane Crespo Abon bilang Vice Chairperson ng Council, MSWDO Renato Bacosa, MBO Gemaluz Soriano, MDRRMO OIC Engineer Mohad Ryan Miranda, God Officer Sylvia Rivera at mga kawani ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Bayan ng Brooks Point. Kasama ang mga kawani ng Provincial Social Welfare and Development Officer at Provincial of Palawan. Sama-samang natuto ang mga miyembro ng konseho sa nasabing programa upang papalakas at mapaigting ang aksyon sa pagprotekta sa mga bata at kababaihan at ang laban sa violence against women and children at anti-trafficking. Nais ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. na madagdagan ang kaalaman at kasanayan ng konseho pagdating sa paghahawak ng mga kaso may kinalaman sa bata, bawsi at anti-trafficking at bumaba ang mga kaso ng bayan ng Brooks Point ukol dito. Zoe Shane G. Burse, Mary Edwards Venturanza Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Zoe. Sa balitang pang-agrikultura, pagsasanay sa lowland cabbage production and technology malaking tulong sa kabuhayan ng mga magsasaka ng gulay. Sa ulat ni Meves News reporter Johan S. Salvacion. Balitang Bayan. Formal na nagsagawa ng pagsasanay patungkol sa lowland cabbage production and technology ang 15 out-of-school youth mula sa 18 barangay sa bayan sa pangunguna ng Municipal Agriculturist Office at 4-H Club Federation na isinagawa sa AgriWorld Sitio Lada, Barangay Pangubilian, Brooks Point, Palawan, ika-16 ng Agosto taong 2024. Dumalo sa nasabing pagsasanay si Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano, Municipal Agriculturist Renato Bacosa, na kinatawan ni Agriculturist Second Chris Joseph Cadlaon, 4-H Club Coordinator and Araneo, Maestri Campo III, Mr. Daryl Agnas at mga kawani ng Office of the Municipal Agriculturist at pamahalaang lokal. Tinalakay sa pagsasanay ang gustong pagtatanima at pangangalaga ng repolyo at actual na demonstrasyon upang kanilang makita at mapag-aralan ang tamang pagpapalago nito. Hinikayat ni Mayor Benedito ang lahat ng trainees ng pagbutihan ang pagsasanay upang kanilang magamit at maging karagdagang hanapbuhay ang kalamang nito para sa kanilang kinabukasan. Johanna Salvacion, Mary Edwards Venturanza Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Johan, sa balitang pangkabuhayan. Paggawa ng embutido, bukupay at macaroons. Libreng pangkabuhayang pagsasanay mula sa TESDA PPSAT. Balitang Bayan. Dumayo sa Brooks Point ang TESDA PPSAT upang magsagawa ng libreng training sa mahigit 40 participants na mga miyembro ng kooperatiba na ginanap sa AgriWorld, Barangay Pangubilian, Brooks Point, Palawan, noong 24 araw na nagdaang Martes, ika-20 ng Agosto, taong 2024. Ang Community Outreach Program, Libreng Skills Training, ay may temang Teaching Skills Transforming Life na pinangunahan ni PPSAT Outreach Program Focal Person Jean Therese A. Galanto, kasama sina TESDA Trainer Melinda V. Akala at Eleanor H. Solomon at iba pang TESDA staff. Nakapaloob sa training ang paggawa ng buko pie, buko macaroons at embutido upang magkaroon ng karagdagang kaalaman para sa mga kababaihan at kalalakihan na nais pasukin ang pagnenegosyo at makapagbukas ng bagong oportunidad upang kumita ng sapat para sa pamilya. Tinalakay rin ang kahalagahan ng tamang paghahanda sa pagluluto, maging malinis sa mga kagamitan, proper costing at marami pang iba. Malugod na binati ni MGSO Rebecca Gadayan na kinatawan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga trainees at hinikayat na maging produktibo sa paggawa at huwag sayangin ang mga bagong kaalaman bagkus ito ay gamitin at palawakin upang maging simula sa mas maunlad na pamumuhay. Althea Mibiakyas, Mary Edwards Venturanza Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan.
Salamat sa iyo, Althea. At para sa ating susunod na balita, Civil Society Organization Conference sinutukan ang usaping kaugnay sa kahalagahan ng partisipasyon ng mamamayang kabilang sa mga organisasyon at asosasyon sa bayan. Narito ang ulat ni Meves News reporter Mariel Magbanwa. Balitang Bayan. Matagumpay na naisagawa ang Civil Society Organization Conference at Election of Local People's Council sa bayan ng Brooks Point sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. na ginanap sa AgriWorld, Sitio Lada, Barangay Pangubilyan, Brooks Point, Palawan noong August 14 taong kasalukuyan. Dumalo sila MLGOO Coraline Atenza ng DILG Brooks Point kasama ang iba pang DILG, MLGOO ng Southern Palawan Municipalities na sina MLGOO Benedict Palatino ng Bataraza, MLGOO Carol Nalus ng Sofronio Panyola, MLGOO Myra Michelle Campita ng Balabac at iba pang kawani ng LGU at non-government organization. Pinalakay ang kahalagahan ng partisipasyon ng bawat mamamayan sa pamamagitan ng iba't ibang organisasyon. Pumili rin ng bagong itinalagang Local People Council upang maging bagong konseho na kakatawan sa taong bayan na matitiyak ang maayos na pagatid ng mga programa at proyekto ng pamahalaan. Nagpapasalamat naman si Mayor Benedito sa partisipasyon at tulong ng mga civil society organizations dahil ito ay paraan na mas maging balanse ang pag-unlad ng bayan sa pagkakaroon ng accountability ng mga mamamayan sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Batid din ng punong bayan na ang kaunlaran ng bayan ay bungas ng pagtutulungan ng pamahalaan at ng bawat isang mamamayan ng Brooks Point. Mariel Magbanwa, Mary Edwards Bentoranza Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Mariel. Sa balitang pangkomunidad at pangkaunlaran, Mayor Benedito kinapanayam ang mga katutubo sa Sitio Cabar kaugnay ng Sabsaban Falls renovation. Balitang hatid sa ating ni Meves News reporter Shailey Lopez. Balitang Bayan. Personal na nagtungo si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa Barangay Aribungos noong ika-14 ng Agosto taong 2024 upang talakayin ang mga mahalagang usapin patungkol sa patuloy na pagsasaayos ng Sabsaban Falls. Kasama sina MPDO, ENP, Joey Piramide, Engineer Raul Giano Jr., IPMR, Honorable Nerelia Pacaldo, MTO, Arlene Piramide, Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito ay masusing pinag-aralan at pinakinggan ang mga hinaing ng mga residente at mga tribal leaders na naninirahan malapit sa nasabing tourist destination. Nagpalitan naman ng opinyon at mga saloobin ang bawat panig patungkol sa patuloy na pagsasaayos ng Sabsaban Falls. Ayon kay Benedito, ang laging layunin ng pamahalaang lokal ng Brooks Point sa ilalim ng kanyang pamumuno ay ang ikaayos at ikauunlad ng bayan at bawat pamilya sa Brooks Point. Kaya mahalaga na pag-usapang mabuti ang mga concerns ng mga residente ng mga barangay dahil sa huli, kapakanan pa rin ng nakararami ang higit na mananaig. Shailey Rich Lopez, Mary Edwards Bentoranza Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Shailey. At sa balitang pangkomunidad pa rin, muling pagpulong ni Mayor Cesario R. Benedito sa Liya kasama ang mga IPS member sa Mati relocation. Ulat sa ating ni Meves News reporter Zoe Shane Borse. Balitang Bayan. Pinulong ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang LIAC o Local Interagency Committee ng pamahalaang lokal upang alamin at pag-usapan ang mga kasalukuyang kalagayan ng Mati Village relocation noong ika-13 ng Agosto taong 2024 sa tanggapan ng Punong Bayan sa Abueg Building, Government Center, Barangay Tugto, Brooks Point, Palawan. Ito ay kaugnay sa ipinaabot ng ibang mga residente ng Mati relocation na mayroong
mayroong umanong mga tumira sa pabahay ng NHA sa relokasyon na hindi pumbasa sa pagsusuri alinsunod sa binigay na panuntunan ng NHA at LIAC. Sa pagpulong ay napag-alaman ni Mayor Benedito na hindi umano pinayagan ng LIAC na pumasok sa pabahay ang ilang residente dahil hindi sila kwalipikado sapagkat meron silang mga pag-aaring sariling lupain at nabigyan na ng lupa sa ibang relocation. Taliwas sa panuntunan na ang kwalipikadong benepisyaryo ay mga purong indigenous people, nakatira sa bundok at walang sariling lupain, sa bahaging kapatagan at malayo sa paaralan. Napagkasunduan naman ng LIAC at ni Mayor Benedito na muling pulungin ang lahat ng kabilang sa relocation upang maisaayos ang suliranin. Zoe Shane G. Burse, Mary Edwards Venturanza Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Zoe. Samantala, Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO pinarangalan ng Plaque of Recognition mula sa Plenro National Convention na ginanap sa Maynila. Balitang ihatid sa atin ni Meves News Reporter Zoe Shane Borse. Balitang Bayan. Masayang tinanggap ni Mrs. Remy Elmos Chiro at ng mga kasama nito sa Municipal Environment and Natural Resources Office ang Plaque of Recognition na iginawad ng Human Resources Management Office sa pamumuno ni HRMO Luz T. Galicia sa flag ceremony nitong ika-19 ng Agosto taong kasalukuyan. Ang pagkilala ay mula sa Philippine League of Local Environment and Natural Resources Office na una nang iginawad na noong ika-15th Philippine League of Local Environment and Natural Resources Officers or PLLENRO sa National Convention na gananap sa Paradise Garden Resort Hotel and Convention Center noong August 13 to 16, 2024. Ito ay sa pagkilala sa mahusay at patuloy na commitment at dedikasyon ng tanggapan ng MENRO sa kanilang serbisyo para sa kalikasan. Pinasalamatan naman ng MENRO si Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa patuloy na suporta sa tanggapan at mga programa para sa pangangalaga at proteksyon ng kalikasan. Althea Mibi Akyas, Mary Edwards Venturanza Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Zoe Shane. At DOH nag-courtesy call sa tanggapan ng Punong Bayan. Hatid ni Meves News Reporter Shirley Rich Lopez para sa detalye. Balitang Bayan. Masayang tinanggap ni Municipal General Service Officer Rebecca M. Gadayan na kinatawan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga kawani ng Department of Health Central Office at Western Visayas umaga nung nagdaang Martes ng Agosto 20 taong 2024 sa tanggapan ng Punong Bayan sa Abueg Building, Government Center, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ang DOH team ni CHPO Ray Justin Ventura, Senior HPO Neil Jasper Coroza, at Senior HPO Maria Teresa Santiago. Ayon kay CHPO Ray Justin Ventura na pagtutuunan ng programa pangkalusugan ng DOH na kung saan ay masaya namang pinasalamatan ni GSO Rebecca Gadayan sa ngalan ni Mayor Benedito dahil ang sektor ng pangkalusugan ay isa sa mga pangunahing programa ng Punong Bayan. Shirley Rich Lopez, Mary Edwards Venturanza Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Shiley. Samantala, Palawan Information Caravan isinagawa sa bayan ng Brooks Point sa ulat ni Meves News Reporter Yuhan S. Salvacion. Balitang Bayan. 83 individual ang dumalo sa Palawan Information Caravan ng Provincial Information Office na pinangunahan ni PIO Attorney Christian Cohampo. Katuwang ang Municipal Information Office ng pamahalaang lokal sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. noong August 9, 2024 na ginanap sa cover gym ng
Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Layunin ng karavan na mailahat sa publiko ang mga sangay ng pamahalaan na maaari malapitan para sa mga makabuluhang proyekto at programa para sa mga mamamayang Palawenyo. Ikinatuwa naman ng mga dumalo ang dagdag impormasyon na maaari na maging benepisyo sa mga kabataan tulad ng scholarships at trainings, mga benepisyo ng livelihood at hanap buhay, maging pensyon para sa mga senior citizen. Tulad ng pamahalaang panlalawigan, nais din ng pamahalaang lokal ng Brooks Point na maitaas ang kalidad ng pamumuhay ng mga mamamayan ng Palawan. Joan S. Salvacion, Mary Edwards Venturanza Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Johan. At sa induction ceremony ng PTA officers sa Brooks Point National High School at Eliseo Oblean National High School PTA and classroom officers pinangunahan ni Mayor Benedito, balitang hatid sa atin ni Meves News reporter Mariel Magbanwa. Balitang Bayan. Matagumpay na pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang induction ceremony ng mga Parent-Teacher Association officers ng Brooks Point National High School noong araw na nakaraang Biyernes, August 16, 2024. Sabay-sabay na nanumpa ang mga bagong halal ng mga PTA officers ng BPNHS sa harap ng mga guro, magulang at mga estudyante. Samantala, sinigawa rin ang induction ceremony ng mga homeroom Parents-Teacher Association at classroom officers Eliseo A. Lagrada Oblean National High School sa kaparehong araw noong ika-12 ng Agosto taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang panunumpa ng mga bagong halal ng mga opisyalis ng paaralan, na naging saksi naman ang mga guro sa pamumuno ni Head Teacher Evelyn T. Hardin, kasama ang mga magulang at mga mag-aaral ng ELONHS. Masaya namang hinimok ni Mayor Benedito ang bawat isang opisyalis na magkaisa at magtulungan para sa mas ikabubuti at ikauunlad ng paaralan at mga mag-aaral. Dagdag pa ng punong bayan na ilagay sa puso ang tungkulin at gampanan na may kasiyahan dahil ang lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng kanyang pamamahala ay laging handang tumulong, lalong-lalo na pagdating sa sektor ng edukasyon. Mariel Magbanwa, Mary Edwards Venturanza Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Mariel. GSO Thanksgiving dinaluhan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Sa ulat ni Meves News reporter Valerie Zambales. Balitang Bayan. Araw ng Sabado noong ika-17 ng Agosto taong 2024, dumalo si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa idinaos na Thanksgiving party ng opisina ng Municipal General Service Office sa Aralar Beach, Barangay Pangubilyan, Brooks Point, Palawan. Ito ay pasasalamat ng GSO sa karagdagang mga regular na empleyado sa hanay ng tanggapan upang mas mapabuti ang paglilingkod sa mga mamamayan at bayan. Ayon kay Mayor Benedito, nais niyang palakasin ang mga tanggapan ng pamahalaang lokal upang mas mapabilis at maayos na mapaglingkuran ang taong bayan na higit na nangangailangan at mapaunlad pa ang bayan ng Brooks Point. Valerie A. Zambales, Mary Edwards Venturanza Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Valerie. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panunood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na ang Talakayang Bayan. Ako po si Jillian G. Boreros. At ako naman po si Jilvin John B. Bangona. Kami po ang Mary Edwards Venturanza Elementary School News Reporters na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan.
Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Muli po mga kababayan, welcome back sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. At ngayon po ay nasa ikalawang segment na po tayo ng ating programa. At syempre ito po ay isa sa segment po ng ating programa na pinaka-aabangan po ng ating mga tagapakinig. At sa kasalukuyan ay papasok na naman ang buwan ng Setyembre. At alam naman natin na kapag buwan po ng Setyembre, dito po ginaganap ang ating serbisyong sibil o civil service month at kaya masasabi ko po na pinagpala po tayong makasama si Ginoong Muksin Ibrahim III and behalf of HRM Olusti Galicia na sa kasalukuyan pong isinasaayos ang pagdiriwang ng civil service term. Isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyong pagpapaunlak sa programang ito. Yes, magandang umaga po at gaya po ng nasabi kanina ni Ma'am Allen dito ay binabati po namin kayo lahat ng isang napakagandang umaga at nandito po ako ngayon bilang representative po ng atin pong HRMO na gaya ng sabi ni Ma'am Allen ay kasalukuyan pong inaasikaso yung ating paghahanda para sa ating napakalaking pagdiriwang. Ayan. Naku sir, alam namin na napaka-busy nyo po at sa tanggapan pa lang po ng HRM mo talagang walang katapusan po yung mga kliyente na pumapasok. Kaya muli isang malaking talagang we are blessed na nandito po ang ating mahal na panauhin para sa ating programa sa talakayang ito. Sir, maaari niyo po ba kaming bigyan po ng kaalaman or syempre ang ating mga tagapakinig po kung ano po ang main purpose ng civil service celebration o ano po yung importance po nito? Yes, bali ang Civil Service Anniversary po o mas kilala sa tinatawag nating Philippine Civil Service Anniversary o kung sa Tagalog, ito na yung tinatawag nating anibersaryo ng serbisyo sibil sa Pilipinas ay isang pagdiriwang kung saan ginaganap po ito tuwing buwan ng Setyembre taon-taon na sineselebrate natin ang atin pong chini-cheer, atin pong pinagdiriwang yung lahat po ng ating mga serbisyo sibil, lahat ng ating mga lingkod bayan. And that of course includes yung ating mga opisyal, mga empleyado, mga manggagawa ng ating pong gobyerno na siyang talagang partners nating lahat para sa tagumpay ng ating bansa. Ayan, bali pang ilang civil service anniversary po? Yes po, and we're very happy to say that this is the 124th Civil Service Anniversary po. Yes. Ano naman po ang mga nakahandang activities po regarding this celebration? Pwede niyo po bang ma-share sa atin? Definitely po. And we're very excited to share kung ano yung mga activities na inihanda natin for this year. The Philippine Civil Service Anniversary is being initiated or facilitated po mainly ng atin pong Civil Service Commission, ang isa sa 3 komisyon na itinilaga ng ating konstitusyon ng Pilipinas. At ito po yung talagang in charge pagdating sa mga manggagawang Pilipino, partikular na mga nagtatrabaho po sa ating pamahalaan. So ito po, pagdating naman sa ating bayan, ang nangunguna po dito ay ang atin pong Human Resource Management Office na kami po ang in charge para mag-facilitate at mag-come up with different activities. And we're very excited to share na talagang sobrang dami natin, Ma'am Allen, mga activities na inihanda ngayon, bagamat compared sa mga nagdaang taon po na ito ginagawa talaga natin sa buong buwan ng Setyembre. Ngayon po ay hanggang September 13 na lamang po. Ito ay of course as we try to move forward for more transparent at talagang mas maximize na mga resources ng ating pamahalaan. Medyo napansin namin sa mga nagdaan na taon na masaya naman siya pero kumbaga sobra-sobra yung mga resources na kinakailangan natin at dahil ang ating pong pamahalaan lalo na po dito sa pangunguna po ng ating punong bayan ay nais nating talagang ma-maximize yung mga resources natin at talagang magamit na maayos po yung ating mga resources and medyo nilimitahan po natin yung haba ng ating selebrasyon. Bagamat yung dami po ng mga aktibidad na kasama ay ganun pa rin o mas marami pa nga po this year. Abangan nyo po, magsisimula po tayo ng September 2 at yan po yung ating Walk to Serve Parade na dadaluhan po hindi lamang ng mga LGU employees natin but then of course ng atin din pong mga national government agencies na mga empleyado po at mga kawani po. At yan po ay susundan ng ating Divine Gala. Makakakita po tayo ng iba't ibang mga kawani natin na nagdamit mala mythical god and goddesses po. Yes, talagang makikita nyo na dyan sila Zeus, sila Poseidon. Isa po yun sa mga patimpalak na inihanda natin in line with our celebration. And of course, we will be graced with the presence of our Director 2
si Ma'am Marieta Santos po na pupunta dito. Siya po ang ating director ng ng Palawan Field Office ng Civil Service Commission po. At susundan po yan ng ating mga palaro, mga ball games, board games, at iba-iba pa po. And that will end of course with trainings, learning and development interventions po na isasagawa natin para sa ating mga empleyado patungkol sa pag-manage ng kanilang mga finances. Nandiyan din po yung ating training patungkol sa pag-cope up ng post-pandemic kasi talagang kailangan din po ng intervention para matulungan yung mga empleyado natin na tumatransition na tayo ulit sa old normal po natin. And afterwards, magkakaroon po tayo ng Servant Heroes Gala na ito po ay sasagawa natin sa darating na September 13 o sa September 13 po. At more like an employees night po o the Servant Heroes Gala which is being done para naman po bigyan ng time to socialize lahat ng mga kawani ng ating pamahalaan. Uy, naku mga kababayan, napakasaya nito. Ano? At sir, regarding this, baka po meron po tayong mga adjustment po pagdating po sa mga tanggapan na pwede pong malaman po ng ating mga kababayan. Yes po. Malamang po, we can expect that definitely during the duration po ay magkakaroon ng mababawasan ng konti yung atin pong mga lingkod bayan sa kanilang mga estasyon, sa kanilang mga opisina. Dahil of course, we're giving them the chance. Ito po kasing Civil Service Anniversary. Imagine, Ma'am Allen, for the entirety of the year, ito lang yung chance na makapag-relax, mabigyan natin ng pagkakataon yung ating mga empleyado na makapaglaro. Totoo lang po, talagang yun po yung inaay ng ating Human Resource Management Office and of course ng Civil Service Commission and the Mayor na sana yung, alam mo yung pag pumasok ka sa gobyerno, hindi po biro, no? Very common, iniisip po minsan ng mga kababayan natin, madali ang trabaho sa gobyerno. Pero sa totoo lang po, napakahirap, napaka-busy po. Kagaya po nila Ma'am Allen, yung mga kasama po natin dito that they have to work overtime at talagang lampas po sa takdang oras. The Civil Service Anniversary po will give our employees the chance to unwind, that chance na yung mga laro nila nung college, malaro nila ulit at kumbaga ma-showcase ang kanilang mga talento. Kaya yes, ang mga kababayan po natin, pinapayuhan po namin kayo. Definitely you can expect po na baka kulang yung mga tao natin sa mga opisina during lamang po ng duration ng ating celebration. Pero rest assured po na sa kautusan din po ng ating punong bayan ay hindi pwedeng maapektuhan ang ating pong serbisyo sibil. Because again, I just wanna quote po yung narinig ko minsan na saying, no, na we are celebrating our civil servants but it should not be at the expense of civil service. Kaya talagang ma-expect nyo po na same po yung level po ng serbisyo na may abot po na ating mga tanggapan sa inyo. Ayan mga kababayan, maraming salamat sa napakahalagang impormasyon na ibinigay po ni Sir Giro. By the way, nakalimutan kong kaninang sabihin po sa pagpapakilala sa ating panahon na siya po ay talagang pride ng bayan ng Brooks Point, of course. At alam natin na siya po ay talagang alam natin na nagbibigay po ng karangalan dito po sa ating bayan. By the way, balik po tayo sir sa ating pinag-uusapan ngayong umaga. And sa pagdiriwang po ng civil service dito po sa bayan ng Brooks Point, mayroon din po pala tayong southern municipalities and other information sir regarding dito. Baka pwede niyo pong ma-share po. Yes po. Following po yung ating Civil Service Anniversary na sineselebrate po natin dito mismo sa loob po ng ating bayan ay dumadalo din po tayo at nakikiisa sa tinatawag na Southern Municipalities, the Intermunicipality Friendship Meet po. Na kumbaga, eto naman kung meron tayong intramurals dito sa ating bayan, kumbaga pareho sa college dati, meron din tayong kumbaga inter-school na intramurals. Ito naman po ay intermunicipality. So ang siyam po na munisipyo ng timog bahagi po ng Palawan ay nagsasama-sama para po magkaroon ng mga patimpalak at mapakita kung sino ang talagang active, pinakamaraming magagaling na mga empleyado po ng ating mga munisipyo, ng ating mga bayan. At yan naman po ay sasagawa natin ngayong taon po sa mga araw po ng 18 hanggang 20 po ng Setyembre. Dahil ang talagang araw, Ma'am Allen, ng atin pong Civil Service Anniversary ay sa araw po ng September 19. So ito po yung talagang magiging sentro po ng ating pagdiriwang. Yun po ang ating Southern Intermunicipality Friendship Meet po. Yes po. Alright. And sir, ito po ay palaging increase ng ating mga kababayan sa Municipal Information Office. Kung meron daw po ba tayong examination, CSC examination this coming year dito po sa bayan ng Brooks Point, kung meron naman po, ano po yung mga kinakailangang requirements?
Yes, ayan. Para sa mga kababayan natin who are looking forward to taking the civil service examination, first and foremost, I'm already proud of you. That's something that you should really opt to do at talagang kinakailangan po. Kung kabaga, ito po napakahalaga kasi nito, Ma'am Allen. Kung gusto mo na talagang mag-progress yung iyong career, hindi lamang sa gobyerno na ngayon kasi bagamat dahil na rin na ang atin pong mga pribadong institusyon ay talagang naghahanap na rin o kumbaga edge na din kapag meron kang eligibility. At ang civil service eligibility po ay isa sa mga pinakamataas na lisensyang pwede mo makuha kung hindi ka man nagtapos ng engineer, hindi ka licensed professional teacher, at gusto mo magkaroon ng lisensya o ng eligibility, yan po ang kailangan natin kunin. Yan po ang civil service eligibility o career service eligibility na may dalawang uri po, ang professional at sub-professional. Sub-professional para sa mga posisyon na may salary grade 1 hanggang salary grade 10 at professional po para naman dun sa mga posisyon na mas mataas po doon ang salary grade level po. Kaya talagang ang dami nating mauhusay din ng mga mamamayan, partikular na yung mga nagtatrabaho na sa ating pamahalaan. Ngunit kagaya kung napapansin natin, minsan hindi sila po na ipopromote, hindi po dahil sa hindi natin gusto. Gustong-gusto po natin, kundi yun lamang po ang nagiging problema po natin pagdating sa mga kwalifikasyon, hinahanap po natin yung atin pong civil service eligibility. Kaya naman sa mga may planong magpa-promote o may mga planong pumasok sa gobyerno o makahanap ng mas magandang trabaho, we really encourage you po na kumuha ng career service eligibility, mapa-professional man po yan o sub-professional. Ngayon po, with regards po sa schedule na examination, we're very proud to say na among the different municipalities sa bayan ng sa lalawigan ng Palawan po, Brooks Point lamang po ang merong, kumbaga, merong special na naging, nagkaroon po tayo ng examination center po. Dahil ito po ay sinasagawa lamang po sa kaalaman ng karamihan, isinasagawa lamang po ito sa lungsod ng Puerto Princesa. Pero nito mga nagdaang taon po, sa suporta din po ng ating mga administrasyon, ay isinasagawa na rin po siya sa bayan ng Brooks Point. Bagamat, compared po last year, na ginagawa po natin siya tuwing buwan ng Marso at ng Agosto, ngayon po, dito po sa ating bayan, simula next year po ay sasagawa na lamang po siya tuwing buwan lang po ng Marso. So, i-expect nyo po yan na sa darating po na Marso 2025 ay magkakaroon po tayo ng civil service examination. Dito po sa sarili nating bayan, hindi na po kayo gagastos, hindi na po kayo lalabas. Pero ito yung common na misconception, Ma'am Allen, no? Iniisip nila palagi, pag exam, saka mag-a-apply. Hindi po. Kung nais nyo po mag-exam, abangan nyo na po, mga January pa lamang po, o minsan Disyembre pa lang po, open na po yan yung application. Ang slots po ay hindi po natin nililimitahan. Nais po naming linawin na hindi po natin nililimitahan iyan. Iyan po ay binubuksan natin sa publiko. Nangyayari lamang po na yung mga kababayan natin minsan nauubusan ng slot kasi nauhuhuli po silang makita yung atin pong mga publications po. At partner naman po natin ang MIO para tulungan tayo at masigurong sa darating po nating Marso 2025 na Civil Service Examination ay well-informed po ang lahat ng ating mga kababayan. At sa mga requirements po patungkol dito, kailangan nyo po ng inyong valid ID, kailangan nyo po yung ating application form. Nagkakaroon lamang po tayo ng problema dito pagdating po sa litrato, doon po tayo natatagalan, Ma'am Allen. Kasi mahigpit po talaga ang Civil Service Commission sa litrato, hindi po pwedeng computer generated, meron po tong specific size. Pero pumunta lamang po kayo sa aming tanggapan at may mga nai-refer kami na talagang alam namin na pag doon ka nagpa-picture ay tama ang maibibigay sa iyo kapag sinabi mo na for civil service application po. Yes po. Yes, opo. Nako mga kababayan, ito na yung ating pinakaabangan this coming March and every year ay tuwing Marso din po dito nagaganapin sa bayan ng Brooks Point ang CSE examination. Sir, pwede niyo po bang i-share sa ating mga kababayan ilang tips or ilang pwedeng gawin ng ating mga kababayan para makapasa po sa examination ng civil service? Yes, yan po. Maraming salamat po sa katanungang iyan. Alam niyo po, marami sa mga kababayan natin nag-iisip na ito ay para lamang sa mga matatalino, likas na magagaling, pero sa katotohanan po hindi. If you have to ask me po, ang civil service exam ay sinasagawa para makita o masukat ang iyong aptitude sa pagiging isang kawani ng ating pamahalaan po. I would say na kung nais niyo po talaga makapasa, mag-attend po kayo ng mga reviews. Ang atin pong pamahalaang lokal, ako po personally, in partnership po with our local government unit, conducts different free reviews po para sa civil service exam. Abangan niyo lamang po yan, isinishare din po yan ng ating pong Municipal Information Office. Mag-review po talaga kayo. Marami po akong kilala, kahit nasabihin mo sobrang galing na, pero minsan it will take not just once, but minsan 3 times, up to 5 times before they pass the civil service examination. At paalala lamang po yan na hindi po kailangan likas kang matalino, likas kang magaling. Ang kailangan po ay masipag ka at magsikap ka dahil kung gusto, kayang-kaya po nating makuha yon. So mag-review po tayo.
months before the examination, kapag may nakikita po kayo, Ma'am Allen, very important, no? Sabi ko palagi sa mga nire-review natin, pag may nakita kayong dyaryo dyan, wala kayong ginagawa, basta-basahin nyo para mas lumawak yung inyong bokabularyo. At gayon din, balikan natin yung mga basic natin na mathematical learnings or knowledge. Kasi ang madalas, nabibigla po tayo sa civil service exam kasi hindi na tayo marunong magmano-mano ng divide, kumuha ng percentage, at kung ano-ano pa po. Kaya yun po talaga, balikan po natin yun. At abangan po natin dahil yung ating pong pamahalaan sa pangunguna ng ating punong bayan ay talagang hindi naman ino-overlook yung matter na ito at talagang nag-offer po tayo dito lamang po sa bayan ng Brooks Point. Merong libreng review para sa civil service exam. At yan po ay personal kong programa na talagang buo po ang suporta ng ating lokal na pamahalaan. Kaya makiisa po tayo at sumama po tayo kung talagang gusto po nating maipasa yung ating eligibility exam. Alright mga kababayan, ako yan po ang ating panauhin ngayong umaga ay talagang ipinagmamalaki kong sabihin sa inyo na marami na pong natulungan na mga nag-aspire na makapasa sa civil service examination dahil siya po, isa po sa kanyang advocacy ay ang makatulong po sa ating mga kababayan na mapaunlad po ang sarili. Kung ano man po ang mga kaalaman ni Sir Giro, talagang sinishare niya po yan sa lahat. Alright? At nako sir, malapit na po tayong magtapos. Baka po may mga karagdagan pa po kayo na sa inyo po ang pagkakataon. Yan, maraming salamat po Ma'am Allen. First and foremost, we'd like to once again extend ang amin sobra-sobra in behalf of the Human Resource Management Office, ang amin din pong Department Head, Ma'am Luz Tigalicia, ay nais po namin iparating yung amin sobra-sobrang pasasalamat para sa ating lokal na pamahalaan sa pangunguna po ng ating butihing punong bayan, Honorable Cesario R. Benedito Jr., 10 po ng ating pong mga iba pang mga opisyal. Talagang gusto po namin ipaalam sa lahat ng ating mga kababayan na bukas po ang tanggapan ng ating Human Resource Management Office. Ito po kasing HRMO ay talagang isa sa mga unique po nating mga departamento dahil ang pinagsisilbihan po namin both the public and yung ating pong internal customers, yan po yung ating mga kliyente. So sa ngayon po ay meron na po tayong mahigit 374 na mga empleyado. Ayan po ay mga permanente at ating mga coterminous employee. Majority of course ay mga permanent employees po natin. At pagdating naman po sa ating mga iba pang mga kawani, ang ating pong mga job order and contract of service, mahigit 1,000 na po ang mga empleyado po natin. Dahil isa rin po to sa mga talagang programa po ng ating pong punong bayan na matulungan yung ating mga kababayan na kita namang talagang kayang magsilbi, serbisyong sibil po na nabibigyan po natin ng temporary na trabaho po. At patungkol naman po sa mga vacancies po, abangan nyo lamang po yan. Talagang under our administration po. Kumbaga, pag may bakante, talagang sa utos po ng ating punong bayan ay mabilis po nating na ibubuksan po ito sa ating publiko. At feel free po, wala po tayong discrimination pagdating po sa ating mga recruitment, selection, and placement po na kapag may nakita po tayong mga bakante at maaari pong applyan, mag-apply lamang po tayo as long as qualified po tayo na meet po natin yung minimum requirements po pagdating sa edukasyon, sa training, sa experience, at sa iba-ibang mga bagay pa po. So, ayan po, kung may kinakailangan man po kayo, iba pang mga karagdagang impormasyon, huwag po kayo mahiyang pumunta sa aming tanggapan sa HRMO. Currently located po ito sa second floor ng ating pong Old Municipal Hall. At syempre, kung may mga katanungan po o may mga concerns, nais nyo pong tignan o bisitahin din ang aming official Facebook page. Yan po ang LGU Brooks Point Human Resource Management Office po. So, ayun po. Ayan, thank you so much once again, Sir Giro. Thank you sa inyong oras na ipinagkaloob po dito sa ating programa. Mga kababayan, dyan na po nagtatapos ang ating makabuluhang pakikipagpanayam sa ating mahal na panauhin ngayong umaga. I hope na nag-enjoy po kayo kasama ko. Kasama namin. Dahil alam kong talagang very informative po ang naibigay po na impormasyon ng ating nakapanayam ng ating panauhin ngayong umaga. At susunod na po ang Serbisyong Bayan pagkalipas lamang po ng ilang sandali. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At
narito na po tayo sa huling segment ng ating programa, ang Serbisyong Bayan. Para sa unang Serbisyong Bayan, ayan, alam niyo po ba na maaari nang magkaroon ng digital national ID ang mga rehistradong mga mamamayan? Ayan. Ito ay isa sa mga inisyatibo ng pamahalaan upang magamit ang benepisyo ng nasabing ID. Ayan, sa lahat po ng mga hindi pa nakakatanggap ng kanilang physical national ID, maaari na po kayong makagkaroon ng digital national ID. Paano nga ba ito? So, ang kailangan nyo lang pong gawin ay pumunta po kayo sa website na nationalid.gov.ph o application na eGov PH. Ayan po. So, para po sa mga impormasyon tungkol sa inyong national ID, maaari lang po kayong bumisita sa Facebook page po ng Municipal Civil Registrar. At sa pangalawang pong Serbisyong Bayan, ayan. So, alinsunod sa naganap na Oplan, verifikasyon at pagsusuri na ginanap ng BPLO, nitong nagdaang mga araw, nagbigay sila ng panuto kung saan natin dapat ilagay ang ating ng plaka at kopya ng dokumento. So, sa lahat po ng ating mga driver, mga mamamayan na nag-drive ng mga sasakyan, ayan, maaari nyo lang po ilagay ang inyong mga importanteng dokumento katulad ng mayor's permit, ayan, sa narapat itong lalagyan upang kapag nag-check po tayo sa ating mga kalsada, i-check po kayo ng BPLO or ng LTO, ay makikita po ito kaagad at hindi na po ito magkukos ng delay sa ating mga transaksyon. Ayan po, para po sa iba pang katanungan or sa mga impormasyon na nais nyong malaman, ayan, maaari lang po kayong bumisita sa page po, Facebook page po ng BPLO, ang Municipal Business Permit Licensing Office para po sa iba pang impormasyon. Ayan po, sa darating naman na September 2 to 13, 2024, magkakaroon po tayo ng selebrasyon ng ika-124th Philippine Civil Service Anniversary. Ayan, naghanda po ang pamahalaan ng Brooks Point ng mga kaabang-abang na mga activities upang ma-enjoy ng mga magigiting nating manggagawa ngayong Civil Service Month. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At dyan po nagtatapos ang isang oras nating programa, ang impormasyon ng bayan para sa lahat, na handog po ng pamahalaan ng Brooks Point sa pangunguna po ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Mary Jean D. Feliciano. At sa pamumuno po ni Municipal Information Designate Ms. Deborah Faith Malakaw. Ako po, Mariel Pagaduan, naghahatid sa inyo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Dahil ang impormasyon ng bayan ay para sa lahat. Ay isang mapagpalang umaga po, bayan ng Brooks Point.